Nakakaiyak, nakakakilig. Nakakatawa, nakaka-inlove. Dear MOR. Dear MOR, a blessed afternoon sa inyo Popoy at Bea. My name is Jacob, 34 years old, and I'm currently living here in Quezon City with my wife and 2 kids. Fan na fan kami ng inyong programa, and I can honestly say na kayo ang number 1 na pinakikinggan namin kahit na wala na nga kayo sa radyo. Popoy at Bea, napamessage ako sa inyo ngayon kasi gusto ko sanang ibahagi ang pinakamadilim na parte ng aking buhay. Popoy at Bea, nagsimula ang lahat noong nakatira pa ako sa puder ng mga magulang ko sa Bulacan taong 2009. Kaka-graduate ko pa lamang noon ng college at dito nga ako sa Quezon City nakahanap ng trabaho. Nasa Singapore ang atimean ko noon at tanging ako at ang bunso kong kapatid na si Jamie ang naiwan kila mama at papa. Tandang-tanda ko pa yung araw na iyon, Popoy at Bea. Pumasok ako sa trabaho noong gabi ng September 25, 2009. Malakas ang ulan pero hindi ako nagpatinag. Ang sabi ko kila mama at papa ay kakayanin ko pa namang pumasok. Sa isang BPO company ako nagtatrabaho noon at nagkataon naman panggabi ang oras ng hanap buhay ko. Sabado ng umaga, pagkatapos ng shift ko ay dali-dali akong nag-out sa trabaho para makauwi na. Sa kasamaang palad, habang nasa biyahe ay inabutan na ako ng malakas na ulan at hangin. Popoy at Bea, naipit ako sa Quezon City noong araw na yun. Kahit anong pilit kong umuwi ay wala akong magawa. Bahang-baha ang mga kakalsadahan at delikado na kung ipipilit ko pa ang pagbiyahe. Popoy at Bea, agad kong tinawagan ang mga magulang ko at sinabi ko na hindi na ako makakauwi pa. Bilang malayo na ako sa opisina, ay napilitan akong sumilong muna sa isang mall sa Quezon City. Doon ko inintay na humupa muna ang malakas na pag-ulan. September 27 na noong nakauwi ako sa amin sa Bulacan. Popoy at Bea, akala ko talaga ay okay na ang lahat noong makauwi na ako. Hindi ko naman in-expect na sa pag-uwi kong yun ay hindi ko na palang makikitang muli pa ang aking papa. Dear MOR, ang mga kwento ng puso mo. Mga kapamilya, oras na natin, it's 31 minutes makalipas ang alauna ng hapon, ano? At yan na nga po ang nakakagulat na pagtatapos sa unang bahagi pa lamang ng kwentong ito ni Jacob, kung saan ay talaga namang meron din akong personal experience, ano? Hindi man kasing lala nung kay Jacob, alam niyo ho, talagang ako nung mga panahon na yan, bagaman lumaki ko sa Marikina, Bea, nakatira ako noong mga panahong 2009, September 26, 2009 sa bandang Marcos Highway. Ayan, at medyo low-lying area, lower Antipolo. Ayan, doon ako nakatigil noon. At, opo, tama nga yung iba dyan. Ano? Meron tayong ilang mga kamorkada na nakagets kung kailan na nangyari itong sinasabi niya ng letter sender, si Jacob. Ba na malakas na pag-ulan, mga pagbahay, talagang hindi ka makaalis na, hindi ka na makalayo, na stranded na ang halos dito sa atin sa Metro Manila. Ayan, yan po yung Ondoy. Okay, yan po yung bagyong Ondoy noon. 'Di ba? Na talagang hindi lang naman sa Marikina, pati nga sa ibang mga lugar, ito sa Bulacan. Si Jacob at ang kanyang pamilya. Ayan, kung saan wala nang araw ang kanyang papa nung pag-uwi niya. Kasi if I remember correctly, Bea, nagloko na rin yung mga cell sites nito.
hindi ka na basta makatawag, hindi ka na basta maka sa cellphone, 'di ba? Ganyan 'yan eh, nagkaroon ng diferensya kaya pag-uwi mo sa bahay, teka, anong nangyari? Ganoon. Oo, pagkatapos mong sumuong sa mga baha. Oo, nung September 25, 2009, Bagyong Ondoy nga yun, Popoy, no? Nasaan ka noon? Anong ginagawa mo? And anong naging epekto sa'yo? September, okay, alam mo kasi ganito, no? September 25, that's a Friday. Nag-umpisa na nung medyo umulan. Okay, madaling araw kasi of September 26, lumakas yung Ondoy. That's a Saturday morning. May pasok ako sa booth natin. Kaya ako yung naka-duty. At wala nang iba mga DJs na pumasok after me aside from Martin D. Kaming dalawang taga Marikina pa ang nakapasok pero hindi na rin kami makaalis. And I remember tinitrain ko pa lang noon si Papi Charles. 'Di ba? Si Papi Charles. Really? As in first day niya noon. First day or first few days niya sa Metro Manila noon, 2009. So ganoon na nangyari kami mga naging taong bahay and then San Mateo area. Okay, yung Marikina, diyan kasi nakatira yung mga pamilya ko. So tumatawag sa akin. So nakikita ko naman na sa mga balita but never kong na-imagine. 'Di ba? Never ko na-imagine na talagang lalaki ng ganun yung mga tubig namin dito sa San Mateo and then pababa kasi yan from Montalban, San Mateo, pa Marikina yung mga tubig, 'di ba? Kaya ay nako, talagang traumatic lalong-lalo na nga diyan niyo nakitang kung maalala niyo si Christine Reyes andun sa lugar nila sa bubungan nila sa Provident Villages. Oo, naalala ko. During that time, alam ko yung bahay na yun kasi ka-service ko sila, hindi siya. Si Ate Aramina niya, yan. Yan. Magkaka-service kami nung elementary. Ako during that time, college pa ako nun. Tapos, from UST, ang bahay ko lang naman is nasa Quezon City. So, Espanya, tatawid ka lang naman ng QAB noon, 'di ba? Hindi na kami umabot ng Pantrangco or ngayon Fisher Mall na siya. Hanggang doon lang talaga kami sa may bago makarating ng Roosevelt. Yung buti na lang nakisakay kami doon sa kaklase namin na may kotse. Kasi nga ang lakas nga ng ulan. Syempre college student kami. And alam mo naman sa Espanya, Popoy, parang napaka-typical na baha. So, alam mo yun, talagang kami, for how many years sanay kami sa baha. So, isip namin, normal na ulan lang to, nababahain tayo. So, nakisakay kami doon sa kaklase namin na may SUV, medyo mataas-taas. So, ando kami, mga 5 kaming nandun, tapos bumiyahe kami. Pero hindi talaga kinaya dahil merong pababa yun bago ka makarating ng Pantrangco. As in, para na nga talaga siyang ilog. At hindi may iba talaga naging lampas tao na, Bea Buti na lang talaga. Buti na lang talaga. Meron siyang kamag-anak doon sa bandang area doon at naki-overnight kami. And then kinabukasan medyo humupa naman yung baha, nakatawid na yung mga sasakyan. Hinatid niya kami sa mga bahay namin. Tapos saka ko lang nung nakanood na nga kami ng balita, saka lang namin na-realize na hindi pala to ordinaryong, alam mo yun, ulan lang na binaha tayo. Sobrang tindi pala talaga. And in a matter of 24 hours, ang dami talagang, alam mo yun, nasira, binaha, bumagsak. And we lost a lot of lives sa mga kapamilya natin sa iba't ibang mga lugar. Di ba, Popoy? Yan. At syempre, alam niyo naman po, itong kwentong ito ni Jacob is not meant para ma-relieve yung trauma. But, syempre, ito ang kwento niyang ipinadala sa atin na hindi lang magpapaalala sa atin. 'Di ba? Na hindi pa rin talaga natin masasabi yung panahon . Kita niyo naman yan. 2009 nangyari yan and never pa yan nangyari. Ako, Bea, simula nung ipinanganak ako sa Marikina na ako, may mga baha ng konti sa palengke, pero never nagkaroon ng level nung Ondoy. 'Di ba? Never pa. At nung sumunod na lang yung sino ba? Ulysses, pero medyo hindi ganun kalala si Ulysses as compared with Ondoy. 'Di ba? Kung
kaming mga na direktahan ng mga taga Marikina na apektuhan yung tatanungin ninyo. Kaya para sa mga nagtatanong, hindi ho lumulubog ang buong Marikina. Okay, kapag kahit naman ng Ondoy, Bea, meron talaga matataas na area dito sa Marikina. It's just that napakabilis nung naging pagtaas ng tubig. Oo, napakabilis ng mga pagtaas ng tubig sa kung saan saang lugar, kaya naging napakadelikado. Ayan, pero kung unti-unti naman tumataas ang tubig, talaga makakakilos pa yung tao, and it happened. 'Di ba? Ito kung maalala ko, madaling araw nangyari ito, Bea. Madaling araw nangyari ito. Nag-umpisa yung malakas na mga pag-ulan na yun at hindi na tumigil pa. 'Di ba? Tumigil na lamang siya, tanghali na, pahapon na. Ayan, kaya talagang gulpi de gulat talaga lahat ng mga tao. Oh, at parang may parang I'm not sure, pero parang may balita pa nga na yung ulan na dapat sana pang isang taon binuhos ni Ondoy ng isang gabi. Kaya ganun may ganung mga panukat. Ilang buwan yata na pag-ulan or taon nga ba? Ang katumbas dapat binuhos ni Ondoy ng isang gabi. Actually, doon nag-umpisa yun, Popoy, 'di ba? Yung misconception yung pagsukat na. Kay Ondoy. Oo. Hindi. Buhay ho kami. Ang dami pa ring mga rito. Ang daming matataas na area dito sa Marikina. It's just that medyo catch basin nga siya. Pababa, valley eh. Valley. Yeah. Diba? Ganon siya. Talaga may mababang area. Pero, natuto na ho kami. At sana yun din yung makuha natin dito, no? Sa kwento na, next month, Bea. Diba? Yan, gugunitain na naman natin. Siyempre, mga hindi magagandang alaala na iniwan sa atin ni Ondoy noon. Ayan, pero ito talaga yung ilan sa mga alaala na permanente na. 'Di ba, na hindi na makakalimutan, lalo na nga kung ikaw, alam mo yung mga properties, okay lang yan, mga kotse, mga bahay, mga nasirang gamit, mga computer, mga ref na wala na, 'di ba, nakalimutan nyo na. Pero kapag ganito katindi, katulad sa letter sender natin, yung nangyari, tatay niya yung nawala eh. Nagpaalam pa nga siya, hindi po ako makakauwi, hindi na ako makakatawid dyan. O dyan na kayo sa Bulacan, dito na lang muna ako sa Quezon City, magpapalipas na ako ng magdamag sa isang mall. Ayan, pero sa kanya, hindi po gano'n na nangyari. 'Di ba? Katulad din sa ibang mga pamilya. Ay nako, pero may pa to, Popoy, hindi tayo sure yung buong detalye pa kung paano nga ba nawala itong tatay ni Jacob. May second part pa po, mga kamorkada. Pero nakikita ko ang dami na nag-share nung kanilang mga experiences during time nung Ondoy. Si Kevin Binuya, sabi niya, college pa ako nung Ondoy, nasa Arellano University pa ako, tapos bigla kaming pinauwi dahil sa lakas ng ulan. Pag-uwi ko sa Pandakan, hanggang waist na ang baha. At taga Pandakan lang pala kayo, Kevin Binuya. Lapit lang dito niyan. Alam mo, Bea, ako nga umuwi kinabukasan na. So, September 27, Sunday, sumabay ako kay Martin D hanggang Katipunan area. Yan, yung Ateneo area dyan. Hanggang doon ako, bumaba na ako kasi wala na makababa ng Marikina, nilakad ko na yan. Putik-putik, kasabay ko yung ibang mga tao. Alam mo, pagdating namin din sa area namin, malapit sa Philinvest dyan sa Marcos Highway, hanggang hanggang dibdib ko pa rin yung tubig at bit ko yung bag na ganun. Kaya yung mas maliit, yung mas maliliit sa akin, nakasabay ko ng mga babae, I don't know, parang mga taga-bangko, nandun sila sa gitna ng Marcos Highway noon. Island pa lang yun, may mga puno pa. Ay, Diyos ko. Di wala akong mararating. Kasi ako po, yung iba bumabalik lang ako ni Popoy. Yes, oo. And I stand 5'10" nung papasok akong ganun. Kung mas maliit ka sa akin, medyo delikado talaga. Tapos may dadaang mga truck na nagre-rescue, di ba? Aalon yun. Aalon ng konti, ganyan. Ay, nako. Medyo matindi rin. Well, of course, yan yung version natin dito sa Luzon ng isa sa pinakamatindi, that's the Ondoy. And then, there's the Yolanda. Diba? Dito naman sa Kabisayaan. Sa Kabisayaan. Hindi naman ho tayo nagsusukat-sukat, pero kita nyo naman, malalala. Experiences. At ito nga yung pinaka-worst kasi, Bea, kapag meron na bawas sa pamilya nang dahil sa ganitong klase. Pero ano nga ba yung hashtag Dear MOR mapapatawad na sinasabi naman nitong si Jacob? Bakit?
Pagka kasi magpapatawad ka, natural, merong may kasalanan. May nagkasala. Diba? Oo. Oo, pero nakikita natin dito, Bea, syempre natural disaster yan eh. Mother Nature yan eh. Diba? Hindi. Anong mapapatawad ang sinasabi dito ni Jacob? Yan po ang ating aalamin sa second part ng ating kwento dito sa Dear MOR. Kaya i-share niyo po ng i-share ang ating kwento. Kasama niyo po kami. Ako po si DJ P, DJ Popoy. That's my Guapopoy. Gorgeous B, Babels. Popoy at Bea, habang nasa mall ako noong kasagsagan ng Bagyong Ondoy at walang patid ang pagtawag ko sa aking mama at papa sa Bulacan. Todo kasi ang pag-aalala nila sa akin. Ako din naman todo ang pag-aalala sa kanila. Nabanggit kasi ni Papa na pinasok na raw ng tubig ang bahay namin. Buti na lamang daw talaga at 2 floors ang bahay namin sa Bulacan at agad naman silang nakapanik sa itaas nito. Popoy at Bea, naalala ko pa yung huling pag-uusap namin ng Papa Ariel ko bago tuluyang mawala ng baterya at signal ang telepono ng Papa. Nabanggit ko kasi na baka sa linggo na ng maaga o umaga ako makakauwi. Magpapahupa pa kasi ako ng matinding baha. Ang sabi ng papa ko sa akin ay susubukan daw niya akong sunduin. Sinisigurado muna daw niya na okay na si mama at ang bunso kong kapatid. Makailang beses kong sinabi na wag nang umalis at delikado. Popoy at Bea, dito na nga ako tuluyang nawala ng kontak kila papa. Noong mga oras na hindi ko sila makontak ay sinubukan daw ng papa na sunduin ako sa Quezon City. Nakapagpaalam naman daw si papa sa mama ko. Pagka-uwi ko sa bahay ay doon ko nga nalaman na nawawala na ang Papa Ariel ko. Alam nyo, hanggang ngayon, naiiyak pa rin ako. Makalipas ang ilang araw pagkatapos na manalasa ang Bagyong Ondoy, ay natagpuan niya ang labi ng aking Papa Ariel. Popoy at Bea, kahit nga lumipas na ang maraming taon, ay sarili ko pa rin ang sinisisi ko sa pagkawala ng aking ama. Kung hindi lang ako naipit sa trabaho, kung hindi lang ako inabot ng malakas na ulan at matataas na mga pagbaha, ay baka kasama pa namin ang papa namin magpasa hanggang ngayon. Popoy at Bea, alam ko na naka-move on na sila mama at ang mga kapatid ko sa pagkawala ni papa. Pero ako kasi parang napako sa isang pwesto eh. Hindi ako makakilos. Hindi ako maka-move on. Para kasi akong naghahanap ng kapatawaran na alam kong hindi ko makukuha. Popoy at Bea, umaasa ako na balang araw ay matutunan ko na ring patawarin ang sarili ko. Mahirap ang magpatawad. Pero lalong mas mahirap kapag sarili mo ang kailangan mong patawarin. Miss na miss ko na si Papa Ariel. Sana ay dumating na ang panahon na mapapagaan ko rin ang loob ko. Sana dumating na yung oras na mapatawad ko na ang sarili ko. Hanggang dito na lamang muna ang kwento ko, Popoy at Bea. Kung mayroon pa kayong tanong, ay huwag kayong mahihiyang mag-message sa akin. Maraming salamat at binigyan ninyo ng oras at panahon ng kwento kong ito. Hindi nyo alam kung gaano kayo nakakagaan sa buhay ng tulad kong may bit na bigat sa dibdib. Muli, maraming salamat and God bless you. God bless us all. Lubos na gumagalang, Jacob. Dear
MOR. Ang mga kwento ng puso mo. Mga kapamilya, oras na natin, it's 7 minutes bago alas 2 ng hapon. Maraming salamat muna kay Riven Del Rosario sa iyong pa-star sa ating comment section. At yan nga po no, ang kinahinatnan. Medyo hanggang sa ngayon, Bea, 2009, that's how many years after, 'di ba? 14 years matapos yung very traumatic experience na yan. And I'm quite sure, Jacob, na hindi lang naman ikaw ang nakaranas niyan. I'm not saying na mabuti, hindi lang ikaw nakaranas, no, 'di ba? Pero alam mo, kailangan unti-unti, dapat hindi na unti-unti, kailangan medyo mas lakihan mo na yung pagpapatawad sa sarili mo. After all, alam mo, yung tatay mo ay bayani. 'Di ba? Bayani ng inyong pamilya. 'Di ba? Kasi talagang gusto niya na safe ka. It so happened na hindi siya pinalad para saklolohan ka. 'Di ba? He did his job. He did his duty, 'di ba? As the father, na alam mo yun, kahit na malaki ka na, ganyan ho kasi ang mga magulang na hindi nyo maintindihan eh. Ang mga magulang, hanggat kaya niyan, hanggat naniniwala yan na kaya pa ng katawan niya, ay gagawin ang lahat para sa mga anak. Kahit pa ho nagtatrabaho na kayo, kahit meron na kayong sariling bahay, kahit mas marami na kayong kinikitang pera kaysa sa mga magulang ninyo, yan yung pride na tama lang para sa mga magulang. And you never have to question them. 'Di ba? Hindi natin sila maki-question doon kasi alam nila. 'Di ba? Kilala nila tayo from the start. Kahit na sabihin natin kayang-kaya natin, pero kapag ka talaga umiral yung pagiging tatay, yung pagiging nanay ng mga magulang natin, gagawin talaga lahat, susuungin ng anumang bagyo. Ayan, susugurin ang malalalim na baha para lang masigurado na ligtas ang kanyang anak. Be proud of your dad kahit na hindi nga siya pinalad, pero mapalad ka pa rin dahil ganun siya ka-dedicated na tatay sa inyong lahat. Totoo yun. At saka, alam mo, Jacob, you have to accept na yung nararamdaman mo na parang feeling mo kailangan mong patawarin ng sarili mo, konsensya yan kasi knowing na ikaw yung pupuntahan ng tatay mo. Pero you also have to accept na yung decision na yon para puntahan ka, decision yun ng tatay mo. Hindi naman ikaw ang nagsabi sa tatay mo na tayo puntahan mo ko dito, sunduin mo ko, hindi naman ikaw ang namilit, di ba? Hindi ikaw nagdikta sa tatay mo. Decision yon ng tatay mo. We're not saying kasalanan ng tatay mo. Walang may kasalanan nito. Wala. It's the decision of God. Yun yung gusto ng Panginoon, yun yung ang tawag dito, yun yung ginawa ng faith sa buhay natin. Pero isipin mo na lang, Jacob, no, yung tatay mo, kaya ka pinuntahan kasi gusto niya safe ka at alam mo yun, walang mangyari sa yung masama. Kaya ngayon, you owe it to your dad, you owe it to your father to live a good and better life. Yes. Not a miserable one. Kasi sasayangin mo yung sabihin na nating sakripisyo. Sige, sasayangin mo yung ginawa niyang attempt or sakripisyo para alam mo yun, sunduin ka kapag ka ganyan ang gagawin mo sa sarili mo. Yung magiging miserable ka for the rest of your life. Hindi mo i-enjoyin yung blessing na binigay sa'yo, na buhay ka pa, hindi ka napasama doon sa mga napahamak sa undoy. Kaya sayang yung ginawa ng tatay mo para sa'yo kung pababayaan mo lang din yung buhay mo. Kaya you owe it to your father to live a good life, not to forget about him or to ang tawag dito, to parang kasi nangyayari kay Jacob, nakokonsensya po eh. Ayaw niya maging masaya knowing na namatay yung tatay niya. No, Jacob. Dahil gusto siyang no. That's not how it works, no? Mas matutuwa ang tatay mo kapag ka masaya ka. And I'm telling you, malungkot ang tatay mo ngayon dahil malungkot ka. So, mamili ka. Gusto mo bang maging masaya ang tatay mo o maging malungkot? And I'm telling you, magiging masaya ang tatay mo kung masaya ka. So please open your eyes, open your heart, forgive yourself, and please live your life
happily hanggang sa kaduluduluhan ng buhay mo. Yun ang gusto Ganito ng tatay. yan. Ito pa siguro, isa pang example na mas magandang na iintindihan natin, na unawaan natin. 'Di ba, yung buhay mo ay iniisip ng tatay mo na maging ligtas ka. 'Di ba, nung panahon na talagang nakakatakot na kumilos, bumiyahe, 'di ba? Yung tatay mo yun. Kung tutuusin, ibang tao siya. 'Di ba? Na nagpapahalaga sa buhay mo. Nagpapahalaga para sa kinabukasan mo. Why can't you do it to yourself? 'Di ba? Ngayon. Kasi yan ang gusto ng tatay mo, yung maging ligtas ka, maging happy ka. Katulad ng sinabi ni Bea, perfectly said. 'Di ba? Ang gusto niya maging safe ka, maging happy ka, ayaw niya ng miserable ka. Gusto niya kasama yung pamilya mo. 'Di ba? Gusto ka kasama kanila. It so happened na yun nga, na isakripisyo ni daddy mo yung buhay niya para sa iyo. But really, you have to look at your dad as your superhero, 'di ba? At ituloy mo yung legacy niya sa pamamagitan na alagaan mo rin. Kasi alam mo, hindi mo rin maalagaan ng maayos yung nanay mo, yung kapatid mo, 'di ba? Kapag ka ganyan na sinisisi mo yung sarili mo. Kasi alam mo, kapag ka ang tao, ang daming mga regrets sa buhay, nagiging masungit, nagiging pangit, baka maganda ang lahi ninyo, pumapangit ka na dahil wala kang bilib sa sarili mo, wala kang di ba? Hindi, parang pinagagaan lang natin ng konti. Pero talaga naman, ang taong parang ang daming mga pinagsisihan sa buhay, kahit pogi, kahit maganda, Bea, nakikita mo lagi nakamangot. Parang ang bad trip tignan. Di ba? O kaya Jacob, okay, 14 years by September. Di ba? 14 years na yung nagdaan, patawarin mo na yung sarili mo. After all, hindi mo nakasama ang tatay mo. In spirit, yes. Pero ikaw, kasama mo palagi yung sarili mo. Yang sarili mo, yung katawan mo, ang gamit mo sa paghahanap buhay mo. Yan ding katawan mo, yung puso mo, yung isip mo, ang gamit mo para suportahan ng nanay mo, ang kapatid mo, at kung mag-aasawa ka, yan din ang kakailanganin mo. Yung sarili mo. 'Di ba? Nobody's going to take care of yourself but you. 'Di ba? Walang mag-iingat para sa'yo. Pero look at your dad. 'Di ba? He wants to take care of you nung panahon na feeling niya helpless ka, pero kaya mo naman pala talaga. Ayan, pero ikaw, 'di ba, nandiyan ka na sa posisyon, alagaan mo 'yan sarili mo. Yan lang ang pinaka number one mo, no? Kasi sooner or later, baka magkaroon ka ng mga kung ano-ano mga sakit dahil sa actually. Baka magkaroon ng depression, lagi kang pero patawarin mo na 'yung sarili. 'Di ba? Yan ang kakampi mo. Yan ang number one kakampi mo. 'Di ba? Patawarin mo na, wala kang kasalanan. Okay? At merong mga bagay talaga sa mundo na hindi natin makokontrol. Pwede ba natin questionin ang Diyos, gusto nga akong ligtas ang tatay ko, bakit mo naman siya kinuha? Tsaka pa natin niya malalaman habang nagpapatuloy tayo sa buhay. 'Di ba? Tsaka natin malalaman yung purpose niya, kung bakit nangyayari ang mga bagay-bagay. And some things are definitely out of our control. 'Di ba? That makes us human. 'Di ba? Ganon ang nature natin mga tao. Hindi natin makokontrol ang outcome, ang resulta ng lahat na nangyayari sa paligid natin. Kasi kung nakokontrol natin ang lahat, I don't know, it's going to be chaotic. 'Di ba? Kasi yung gusto ko, what is the meaning of life? Kung makokontrol natin lahat. Kung kontrolado mo. Ako, may gusto ko, halimbawa, gusto rin ni Bea yun. Meron pa pala 10 taong gusto yung kung ano mang bagay na namin. Pag-aawayan namin yun. At lahat kami may control. I mean, it's going to be chaotic. 'Di ba? Kaya, don't take life too seriously. 'Di ba? Enjoy a little. 'Di ba? Breathe a little. 'Di ba? Smile a little. Ganon. Sabi nga ni Ismem Breve Popoyo, do not blame yourself, Jacob, no? Be inspired. Make that as inspiration when you become a father na. Ariel sacrificed his life because he loves you. He just wants you to love your future kid the way he did. Oh, di ba? Isa rin yun. Correct. Sabi ni Gail, at least nakasama mo sa paglaki ang papa mo, Jacob. Marami kayong memories na mababalikan. Unlike sa akin na konting memories lang, sabi ni Gail. Si Julius Escanilla, sabi niya, sana mapatawad mo na ang sarili mo, ipagdasal mo na lang ang papa mo. Huwag mo nang sisihin yung sarili mo, Jacob. Lahat ay may dahilan. Kahit tayo,
tayo man, di natin alam kung hanggang kailan lang tayo dito sa mundo. Kaya salute sa papa mo from Julius Escanilla. And that's true, Bea. 'Di ba? Katulad niya, no? 'Di ba? Kausap mo lang kahapon, okay lang ako, wag na po kayong pumunta rito. Papalipas ako. Pumunta na, wala. 'Di ba? Meron naman yung iba nag-CR lang. Andun na, doon na inabot. 'Di ba? May mga ganon. Tapos kanina lang kakwentuhan mo yun. 'Di ba? May ka-chat ka kagabi. Ganun lang kabilis ang buhay. 'Di ba? At pagka nangyari yon, well, kailangan nating syempre umiyak, masasaktan tayo, but dahil sa patuloy pa tayo nabubuhay, kailangan patuloy din tayong mamuhay ng maayos. May comment ka pa dyan, Poy? Naku, marami. Kaso galing naman kay Renny Boy, kaya hindi ko nababasahin. Teka. Hindi, ito sabi ni Renny Boy, don't blame yourself, Jacob. Walang may kagustuhan sa nangyari. And that's true. 'Di ba? Ganun naman 'yan. Si Kevin Binuya, sabi niya, fatherly love yung pinakita ng tatay mo. Handa siyang isakripisyo ang buhay niya para sa iyo. Isipin mo na lang na malulungkot ang tatay mo kung hanggang ngayon sinisisi mo pa rin ang sarili mo. Yes. Si Marvin Bulanda naman, masasabi ko lang po, simula nung naging tatay na rin ako, hindi na rin kami naging iba sa pagiging sundalo. Bilang isang magulang na, isang paa namin ay nakabaon na sa hukay. Totoo yan. You're really ready to sacrifice yourself for your children anytime. Kailangan. Alam mo, Bea, yung iba nga 'di ba? Alam mo ko kapag inasar-asar mo ko dati, parang kaya ko pa kung ako lang insultuhin mo ko, mumurahin mo ko, parang gaganon lang ako, okay. Pero kapag yung anak ko ay nilait-lait mo at sinabihan mo ng hindi magaganda at makikita ko at masasaksihan ko, ewan ko kung ano mangyayari. Diba? Kaya parang ayoko talaga. Iba kapag magulang ka na diba? Nagiging mas protective ka na. Diba? Na merong responsibilidad pa rin naman sa bandang huli. Ayan, but bottom line is wala tayong ibang pwedeng gawin, Jacob, kundi ang patawarin mo na yung sarili mo. Huminga ka ng malalim, magdasal, at tanggapin, 'di ba, na ang desisyon sa pagkawala ng tatay mo is not your decision, it's not even his decision. Well, it's his time, 'di ba? Lahat po 'yan ay nangyayari. Meron hong higher divine power, 'di ba, na nagko-control sa mga nangyayari sa atin. Kaya 'yun ang mas kilalanin natin. You pray more, 'di ba? You have a bigger problem, you pray a little harder. Ganon. 'Di ba? Baka sabihin mo kasi nagdadasal naman ako, Popoy and Bea na ganito ganyan. Hindi, you pray a little more. Dagdagan mo pa, 'di ba? Kapag ganyan. Ay nako, believe me. Alam ni Bea kung gaano katindi magdasal. Umaabot hanggang sa kanila dyan. Kita ko yan. Maraming salamat, Jacob, for sharing your story. And of course, maraming salamat din sa mga kamarkada natin, kapamilya nating nag-comment dyan sa comment section. I'm sure mababasa ni Jacob yan. So, be careful and be kind lang sa mga i-comment nyo. And salamat din sa mga nag-share ng kanilang mga ongoing experiences. Lahat tayo actually na nabubuhay nung time na yon. Lahat tayo may mga ganyang experiences. Kaya ingat na lang palagi, ha? Lalo na kapag itong taon na to, hindi pa tapos ang pagdating ng mga bagyo, and wag na sanang maulit yung mga ganyang experience natin na katulad ng Ondoy, kasi we never know. So please prioritize your safety kapag may mga malalakas na ulan. Kahit gaano pa ka-importanting meeting yan or trabahong yan, wala pong walang hindi mo matutumbas yan sa buhay mo or sa safety mo. Okay? Kaya ingat kayo palagi. Kung ano ang mas mahalaga, yun ang buhay at pagsasama-sama nating lahat. Kahit na bukas ang ating pagsasama-sama ay mahalaga para sa amin. Ayan, kaya naman wag po kayong mawawala, mga kapamilya, dahil bukas pong muli ay ipapaalala ko na sa August 27 ay birthday ko. Okay? Ayan, baka makalimutan nyo Bukas, paalala ko po ulit. Ayoko na nagka-countdown, paalala ko na lang. August 27 ang birthday ni Popoy para mapaghandaan ninyo. Kasi nga, araw ng sweldo ngayon ng karamihan 15 Bea. Para makapagsubi na.
ang ipapag-load nyo sa GCash party natin. That's going to happen on August 28, Monday. Kita-kita. Yeah. Oh, yun. Okay. Ay nako, sabi ni Renny Boy kay Hadas, kaninong manok yung tumitilaok dyan? Excuse me. Ay nako, sorry. Renny Boy, meron kaming kambing dito. Hindi manok yung narinig mo. Yung kambing namin tinuruan kong tumilaok. Para mabad trip ka, bahala ka. Ayan, si Riven Del Rosario meron ng chip in dahil birthday niya rin sa August 25. May pa 40 stars sa atin si Riven. Thank you, Riven. Okay. See you pa din Riven on August 20. Naman. At bukas, Riven, dapat nandito ka at maalala mong birthday ko sa August 27. Yeah. 8 minutes. Makakalipas ang 2:00 ng hapon. Nakasama niyo nga po yung mga lingkod. Ako po si DJ P, DJ Popoy. That's my Guapopoy. And of course, Gorgeous B, Bea Bells. At ang lagi namin paalaala, you stay safe, stay healthy, at kahit ano nga po mangyari, mga ka-family, you stay in love and stay happy.